At kahapon, first time in the history of Silang, nagkaroon po tayo ng business summit na first time na nandyan ang pinakamagaling na negosyante sa bayan ng Silang, si Mr. Espiritu. Taga barangay San Vicente 1, San Vicente 2. Kay Kapitan Duguran na tayo eh. San Vicente 2. Joey Espiritu po. Siya ngayon ang pinaka-success story ng Silanggenyo. Kaya siya may-ari ng Tent King. Wow. Na pati mga engagement ng Malacanang dyan po sa Silang. Nag-uumpisa napakagaling na tao at pati po si Atenene Chavez. Nirecognize natin ang Sustamina bilang #1 taxpayer. Kahapon sa aking message sa kanila, sabi ko ako'y nagpapasalamat gawang Magandang umaga po. Kami po ay isang mga vlogger na administrasyon. Ano po ba ang ating programa sa Silang na kakaiba sa mga nakaraan administrasyon dito? Alam nyo, simula ho nung tayo umupo mula last year to now, ang iniba ko sa dating kalakaran, lahat na po ng bahay ngayon nakakatanggap ng pamaskong handog. Last year, grocery na nasa eco bag, may kasamang ham. Ngayong taon na to, mas maganda gawang nakalagay na siya sa pulang timba. Wow. Ang mahiwagang pulang timba. 92,000 ho ang ating procure. Then meron pa akong another 5,000 na repeat order doon sa mga hindi nabigyan. Yan ang naiiba. Gawang simula ho nung tayo na upo. Pinaramdam natin sa kababayan natin na mahal sila ng pamahalang bayan ng Silang. Bakit natin nagagawa yan? Alam nyo, mula po sa 1.6 billion na pondo ng bayan, when I assume 1.4, naging 1.6 billion, nadagdagan ng 200 milyon. Ngayong 2026, nadagdagan na naman 300 milyon. Magiging 1.9 billion na tayo. Ano ibig sabihin yan? Maraming investor ang pumapasok sa bayan, marami nagbabayad. At dito, pag pumapasok ang negosyante, walang SOP. Building permit, walang humaharang. Conversion ng lupa, walang humaharang. Mga gasoline station na nagtatayo, ayan. Saksi si Kapitan Mario Marqueses, may iniharap sa akin. Hindi po tayo nanghihingi, hindi po tayo. At ang mga negosyanteng pumapasok sa ating industrial estate, sa Barangay Maguyam, they are welcome to start their business, and even ininformam ko ang mga kapitan na walang pipigil sa negosyante gawang gusto nating manghingi ng pera. Yun yung pangungutong sa bayan ng Silang is a thing of the past. So, and secondly, with the opening ng Calax, lalo pong nabuksan ang bayan ng Silang sa mga investor. At kahapon, first time in the history of Silang, nagkaroon po tayo ng business summit na first time na nandyan ang pinakamagaling na negosyante sa bayan ng Silang, si Mr. Espiritu. Taga barangay San Vicente 1, San Vicente 2. Kay Kapitan Duguran na tayo eh. San Vicente 2. Joey Espiritu po. Siya ngayon ang pinaka-success story ng Silanggenyo. Kaya siya may-ari ng Tent King. Wow. Na pati mga engagement ng Malacanang dyan po sa Silang. Nag-uumpisa napakagaling na tao at pati po si Atenene Chavez. Nirecognize natin ang Sustamina bilang #1 taxpayer. Kahapon sa aking message sa kanila, sabi ko ako'y nagpapasalamat gawang sa tulong ninyo, gawang kayo nagninegosyo sa bayan, lalong dadami ang serbisyo. Ano pa ang pagkakaiba? Inumpisa na ho rin natin ang pagpapagawa ng ospital ng bayan ng Silang. Maraming bumabatikos, mabagal daw. Ang tanong, inumpisahan nyo ba? Yun lang. Tayo lang po nag-umpisa, tayo po ang tinulungan din po tayo dito ni Congressman Roy Loyola para po maaprubahan ng Department of Health. At ano pa ang upcoming? Tayo din ang nag-introduce first time sa bayan ng Silang na lahat ng pinakamatalinong bata nag-graduate ng grade 12 tatanggap, pag pumasa ka sa qualifying exam, tatanggap po kayo ng 30,000 pesos per semester sa loob ng 4 na taon. Wow. Ano pa po? Alam nyo, dati tayong sundalo. Dati tayong na-assign sa iba't ibang lugar. May mga ilang sundalo ako na kukumpay sa mga private hospital o anak nila. Hindi tinatanggap sa ospital gawang walang deposito. Simula po nung ako'y umupo, nag-introduce ako ng batas na pinopularize ang tawag ngayon Carranza Bill na lahat ng Silanggenyo na makukumpahin sa pribadong ospital on emergency cases, hindi nyo na kailangan mag-deposito. Wow.
Hindi nyo na dapat lapitan ng mayor, hindi nyo dapat punta ng vice mayor, kapitan. Meron kayong outright na 10,000 pesos na maa-avail na serbisyo ng 4 na pribadong ospital. Meron po tayong Memorandum of Understanding at kasama dyan sa kulatila ng Memorandum of Understanding pag hindi sumunod ang mga pribadong hospital grounds for revocation ng kanilang lisensya. So marami po tayong ini-introduce and ang isang issue rito, merong mga kalsadang lumulubog, pinapondohan na rin natin sa tulong ng ating mga barangay captain through the Local Development Council. Masisigurado natin mas maraming proyekto. Ano pa ang inaasahan ng aking kababayan? Bumibili po ang bayan ng Silang ng 5 hektaryang lupa na pagtatayuan ng air-conditioned gymnasium. Wow. Bibili din kami lupa na kung saan magiging security sector cluster. Diyan ko po ilalagay ang Bureau of Fire, Philippine National Police, Disaster Risk Reduction Management Office, at ang ating pong RTC na may open space sila nagagalawan. Ang nangyayari kasi rito sa aming bayan, dikit-dikit ang building, wala na pong paradahan ng mga sasakyan. And I think sa laki naman ng aming lupa, sa paggamit ng wastong pondo ng bayan, matutupad lahat yan. Ang pangarap natin sa bayan ng Silang, ngayon po number 5 tayo sa buong Pilipinas sa revenue collection. Number 2 sa buong Region 4. At ang aim natin is maging number 1 sa buong Pilipinas. With good climate change, enticing investor, kaya po natin maging number 1 sa buong Pilipinas as number 1 revenue collection among the municipalities. Sooner or later, magiging syudad ang Silang. Yes. Marami na po tayong nakausap, qualified po tayo maging syudad. At pag nangyari po yan, lalong lalaki ang share sa mga taxes, sa real property tax. Ang mga kapitan ko, mas masaya sila. Kung yung tinatanggap nilang 25 yon ng 1%. Pag po yun yung nabuo, 25% na po kayo Wow. ng 2%. So, dublado ang matatanggap ninyo. At ngayong 2026, I expect itong aming mga kapitan, ang kanilang real property tax, siguro magta-times 4 ang inyong tatanggapin gawa ng ating revision. Barangay Hukay, isa sa pinakamayamang barangay yan. Barangay Tibig, Barangay Inchikan. Yan ang mga akala nyo. Walang pera pero punong-puno ng pera yung mga barangay na yan. Yes. O, si Kapitan Roroy, napapangiti tuloy. O. Si Kapitan Jun. So iparamdam nyo yung perang yan. Doon sa mga barangay sa Bulihan na wala masyadong RPT, munisipyo na po ang tutulong sa ating mga kababayan dyan sa mga. Kaya si Kapitana Manaog, minire-request siyang mortuary. Nagtataka ako bakit gusto niya mortuary, ba't hindi na lang ibang building para recreation center ng ating mga kababayan. So, ang ating pong programa, alam nyo, ako bilang sundalo, 61 years old na ako. I've been serving the Republic since in 1982. Ibalik ang tamang serbisyo, walang pamilyang makikialam sa mga transaksyon sa munisipyo at siguraduhin maramdaman ng tao ang serbisyo para sa mamamayan. Suportado rin natin lahat ng programa ng Presidente, programa ni Secretary John Vic Remulla, at dito sinisigurado ko ang pulis sa bayan ng Silang ay disiplinado at takot gumawa ng kalokohan. I was once the regional director. Kilala nila ako kung ano ugali ko. Sa inyo pong lahat, mga kababayan ko, sa aking mga kaibigan na nagko-cover, join us today as we celebrate our Christmas party in simple Christmas party as mandated by the President. Wow. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mayor, meron pa tayong may katanungan kasi dito, ang bayan ng Silang ay kilalang kilala na. Napansin po namin ang lugar niyo ay napakalinis. Ano po ang sikreto? Kasi target mo magiging number 1 kayo, may potential kayo, no? Na maging number 1. Ano po ang sikreto? Napakalinis ng lugar niyo. Ako ho, ang sikreto dyan, ang kooperasyon ng mga barangay captain. Kasi ang barangay captain, sila po talaga ang frontline services. Meron nung kaming menro. But I am always requesting the barangay captain to clean their own area. Alam niyo ang barangay, I believe na through the help of the barangay, ang bayan ng Silang ay aasenso. So magtulungan tayo. Kinausap ko sila during their Christmas party. Dapat sa bayan ng Silang cohesive tayo. Isa lang ang ating tugtog. Hindi pwedeng sumasayaw ang mayor ng Chacha. Sumasayaw kayo ng bugi. Aba, hindi tayo magkakasundo noon. Dapat isa lang ang tugtog, isa lang ang kumpas. At kung ano ang kumpas ng national government, yun ang susundin natin. Yes. Malayong mararating po. Ayan. Meron pa pala akong nakalimutan.
Nasabi ko na ba yung pamaskong handog? Wala pa. Oh. Wala pa po. Lahat po ng bahay dito tumatanggap po ng timba. Sinabi ko kanina, yung pulang timba. Basta po yan next year, mas maganda pong pamaskong handog ang ating tatanggapin. At gusto ko to participative. Meron po pala kaming ino-organize sa Bayan ng Silang People's Council na sa lahat ng desisyon ng local chief executive, ikukonsulto natin ang People's Council. Sino itong People's Council? Ito ang organisasyon ng more than 50 civil society organization na nag-i-exist sa Bayan ng Silang. Ito pong darating na piyesta, kapistahan ng bayan. Meron po tayong Committee de Festejos. It is the People's Council that will recommend sa atin pong opisina ang mga programa na darating sa Bayan ng Silang. Mayor, sabi mo kanina ang timba ay pula. Ang damit mo ay pula. Iyan ba ay tawag ng Christmas? Or Ito po ay may- naglalagablab na pagmamahal sa bayan, kulay ng dugo. Okay. Napakaganda. Okay, any question? Tanong? Ha? Mayor, may ano lang ako. Pabor din ba kayo doon na nais ng Pangulo na ibalik ang acceptance dito sa mga project na ito? I personally is in favor of that. Kasi ang nakakaalam mo sa mga gawain sa bayan, mga alkalde sa gawain sa barangay, mga barangay captain. Kailangan may pag-uusap ang national government at ang local government unit para sa mga proyektong ibababa. Kasi napakahirap naman na may ginagawa, hindi po alam ng alkalde. Baka hindi po yun ang gusto ng mga taga-barangay hukay. Lalong-lalo na po yung taga-barangay Tibig na tinamaan na po ng Calax. Baka ang gusto nila, mas malapat po karsada. 4 lanes highway, 2 lanes lang po ang karsada niya. It's time na ang pondo ho ng bayan ng national government may refocus for development. Ngayon, sa ating mga kababayan po, ano pong huling mensahe niyo po para maging masaya ang kanilang Pasko sa araw na sa darating? Pumasyal po kayo sa munisipyo ng Bayan ng Silang. Meron po kami ritong mga meron po kami ritong food gallery. Meron po kami ritong panlaruan ng mga bata, mga balloons. At dinalagay na rin po ang mga perya para po sa darating na Pasko. At masisigurado ko, ang pwede ko lang ibigay sa inyong magandang papasko ay ang magandang serbisyo ng mga empleyado ng munisipyo ng Bayan ng Silang. Wala na sigurong tatalo dyan. Maaring may mga material na bagay, ngunit kung walang sinseridad ang pagsiservisyo, hindi po maganda ang ating Pasko. Tama. Maraming salamat. Maraming Okay. salamat po. Buhay po kayo, Mayor. Thank you. Buhay po kayo. Kaya, thank you.